Salamat sa mga dakilang pangako ng Panginoon na pwede natin panghawakan. Isa po sa mga great themes in the Bible is about the sovereignty of God or God's absolute rule over the affairs of men. At yan po ang makikita natin sa mga unang bahagi pag tinignan natin ng Ezra chapter 1. So we'll be going through the first part of Ezra chapter 1, if you have your Bibles. Ezra chapter 1, let's just read the first 3 verses, where it says, "Now in the first year of Cyrus, king of Persia, that the word of the Lord by the mouth of Jeremiah might be fulfilled, the Lord stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia, that he made a proclamation throughout all his kingdom, and put it also in writing, saying, Thus saith Cyrus, king of Persia, the Lord God of heaven hath given me all the kingdoms of the earth, and he hath charged me to build him an house at Jerusalem, which is in Judah. Who is there among you of all his people? His God be with him. And let him go up to Jerusalem, which is in Judah, and build the house of the Lord God of Israel. He is a God which is in Jerusalem." So the sovereignty of God in the affairs of men. Let us pray. Almighty Father, maraming salamat sa inyong kabutihan sa amin sa bawat sandali. Ang mere fact na kami po ay naririto, nabubuhay, nakapagpapatuloy sa pagsamba sa inyo ay isang napakalaking pribilehiyo, Panginoon, and to be able to come before your throne of grace, O Lord God. How glorious and marvelous you are. Maraming salamat din po sa mga answered prayers sa inyong pinagkaloob in the past. And so we pray na patuloy ang aming tiwala nawa ay sa inyo at sa patuloy niyo pang gagawin sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming iglesia, at sa aming bansa, Panginoon. We pray na patuloy samahan niyo po kami sa panahon naming maikling pag-aaral ng inyong mga salita upang makita namin ang inyong kalakhan, ang inyong kadakilan at ang inyong pagkilos sa kasaysayan at maging sa aming buhay. Maraming salamat po, inabilin po namin ang lahat ng ito, and give us ears to hear from you, at tulungan niyo po ako na masabi ang mga salitang nais ninyo, Panginoon, upang kayo ang tunay na matanyag. We praise you, we thank you in the Lord Jesus' name. Amen. Now before dealing with our passage, as a short backgrounder ng book of Ezra, ang Book of Ezra ay continuation ng 2 Chronicles. At dito pinapakita kung paano tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako sa kanyang bayan. Kung paano tutuparin niya na sila ay pababalikin sa kanilang lupain after 70 years of exile. Ang tawag nga ng iba dito, this is called as the second Exodus. Of course, you remember the first Exodus from Egypt, kung saan pinatawid sila ng Panginoon sa Red Sea. Ito ay tinawag nilang second Exodus. This time, they were coming from Babylon. Pero hindi naman ganun ka-dramatic yung nangyari, sapagkat alam natin napakaraming miracles ang ginawa ng Diyos sa kanilang paglabas sa Egypt patungo sa Promised Land. Pero in this case, kakaunti ang gustong bumalik sa kanilang lupain. Mas marami sa kanila ay gustong manatili sa lugar ng Babylon. Now, to be able to have a better grasp of the book, makita po natin ang division nito sa 4 na bahagi. Chapters 1 to 2 would refer to the first return to Jerusalem under Zerubbabel. Chapters 3 to 6 would be the construction of the temple. Chapters 7 to 8 would be the second return to Jerusalem under Ezra. And chapters 9 to 10 would be the restoration of the people. Kaya bagamat yung entire book is nasa pangalan ni Ezra, pero mamimit natin si Ezra only sa chapter 7. Sabi nga ni Kidner, the greater part of this book, though it bears the name of Ezra, tells of the pioneers who came back from exile to Jerusalem a whole lifetime before him. So marami nang naganap at panahon na para tuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Pababalikin niya
ang kanyang bayan sa kanilang lupain. And just like what we've read, sa unang bahagi pa lang ng aklat na ito, makikita na natin agad ang maraming dakilang katotohanan. Balikan natin yung verse number 1 of Ezra 1. Now in the first year of Cyrus, king of Persia, that the word of the Lord by the mouth of Jeremiah might be fulfilled. Notice, the Lord stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia, that he made a proclamation throughout all his kingdom and put it also in writing, saying. Kitang-kita nyo agad ang pagkilos ng Diyos. At kumilos ang Diyos sa isang makapangyarihang paraan. Sabi doon, He stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia. Gagamitin ng Diyos ang isang pagan king who was probably at the peak of his power or career. Siya yung isa sa makapangyarihan sa panahon niya. Gagamitin niya ang taong ito para gawin ang kanyang gawain. And what is that? To rebuild the temple. Ang tawag dito as the house of the Lord. Nangangahulugan, because of God's wonderful plan, siya ang nag-raise up sa haring ito sa takdang panahon. Para sa eksaktong sa panahon iyon, gagamitin niya ang taong ito. Alam natin na walang accident sa Diyos eh. In fact, kasama ito sa wonderful plan ng Diyos sapagkat even in the Bible, 150 years bago mabuhay itong si Cyrus, inihula na ang kanyang pagdating. And very specific ang mga passages na binabanggit patungkol sa kanya kung paano ang isang pagan king na ito ay magiging mabait sa bayan ng mga Hudyo. Sabi sa Isaiah 45:1, this is what the Lord says to His anointed. Notice how He's called. To His anointed, to Cyrus, whose right hand I take hold of, to subdue nations before Him. Kahit ang haring ito, maaaring hindi kumikilala sa Diyos, God called him as His anointed. Gagamitin siya. And in verse number 4, sabi, patungkol pa rin sa kanya, I summon you by name and bestow on you a title of honor, though you do not acknowledge me. So, napakalinaw, ano? Hindi Kristiyano o hindi mananampalataya itong si Cyrus, pero ginamit at gagamitin siya ng Panginoon at this particular time. Ang larawan pa nga ng Diyos sa kanya sa Isaiah 44:28, He is my shepherd and will accomplish all that I please. Wow. Habang binabasa ko to, I was really amazed because kung ginawa ito ng Diyos sa kasaysayan, patuloy pa rin niya itong ginagawa sa buhay ng mga tao ngayon. Whether believers or unbelievers. Now, posible daw, sabi ng isang commentator, na si Prophet Daniel ang isa sa mga ginamit para ibahagi ang mga salitang ito mula sa Book of Isaiah at mula kay Jeremiah para sabihin sa hari. At later makikita natin, nakinig ang haring ito. Di ba? So, kita natin walang tao na hindi kayang abutin ng Diyos at walang tao gaano man mukhang makapangyarihan sa mundong ito na hindi niya pwedeng kilusin. In fact, alam niya naman ng Proverbs 21:1. The king's heart is in the hand of the Lord, as the rivers of water, He turneth it whithersoever He will. Kung kayang gawin ng Diyos sa mga tao na nasa posisyon, kaya din gawin ng Diyos sa mga ordinaryong tao. Kaya natin. Salamat na lang, kinilos tayo ng Panginoon. Now dito rin mapapansin nyo, ano yung isa sa mga madalas na paraan na ginagamit ng Diyos para mangusap? Isang madalas na parang ginagamit ng Diyos ay ang kanyang pagbibigay ng kanyang salita sa kanyang mga lingkod. This time, He spoke through His prophet, the prophet Jeremiah. At dahil nangusap ang Diyos, siguradong tutuparin niya ang kanyang mga sinabi. Kahit sa panahon natin, ito pa rin ang isa sa mga main
methods na ginagamit ng Diyos ang pangangaral at pagtuturo ng kanyang mga salita. Imagine, paano naman hindi tayo mamamanga sapagkat pwede namang hindi na tayo gamitin ng Diyos. Pwede namang magsalita ang mga anghel. Di ba? Pero hindi yun ang paraan ng Diyos eh. Gumagamit pa rin siya ng mga lingkod niya para ibahagi ang salita ng Diyos. Which, again, reminds us, kung ito ay talagang pinaniniwalaan nating salita ng Diyos, at ang nagtuturo o nangangaral ay talagang nagtuturo ng salita ng Diyos, walang dahilan para hindi tayo makinig at sumunod. Maliban na lang na hindi na talaga salita ng Diyos ang kanyang itinuturo. How important that is even to us right now. Ano bang attitude natin pagdating sa Diyos, lalo na kapag nangungusap siya sa atin? As you know, God said in Isaiah 55:11, "So shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it." Siguradong magaganap ang mga salita ng Panginoon, hindi babalik ng walang kabuluhan. Magtiwala tayo sa Panginoon. Even when we share the gospel to the lost, yun ang pag-asa natin. Ang kapangyarihan ay mula sa Diyos at ginadalain niya ito sa pamamagitan ng Ebanghelyo para sa ikaliligtas sa mga nakikinig. Wala sa atin yon. Pero gamitin natin yung ipinagkaloob ng Panginoon, and let us always use the Word of God. Hindi lang yung sarili nating salita. Walang kapangyarihan yung salita natin eh. Nasa Diyos ang kapangyarihan. Because of God's working, ano ang sinabi at ipinasulat nitong si Haring Cyrus? Sabi dun sa ending ng verse number 1, he made a proclamation throughout all his kingdom and put it also in writing. So sinigurado niya na malalaman ng lahat yung proclamation at ipinasulat pa. In fact, yung nakatalang yan ay isinulat din sa 2 Chronicles chapter 36 verses 22 and 23. Same message that we have here. Salamat sa Diyos, pinreserve niya para sa atin. As we proceed to verse number 2, makikita po natin. Thus, sa ating main text, of course, as we are going through sa ating passage in Ezra, chapter 1, and sa verse number 2, it says, "Thus saith Cyrus, king of Persia, the Lord God of heaven hath given me all the kingdoms of the earth, and he hath charged me to build him an house at Jerusalem, which is in Judah." Again, one thing I'm really amazed habang binabasa ko to, ito ay isang hari na hindi talagang sumasampalataya sa Diyos. Pero pag binasa niyo yung kanyang mga salita, he acknowledged that the Lord God of heaven, siya yung nagbigay ng lahat ng kaharian sa kanya sa lupa. Alam niyang hindi sa kanya galing yun eh. At inutusan siya ng Diyos para ipatayo ang tahanan niya sa Jerusalem. See, binigyan ng Diyos ng sensitive heart and sensitive mind itong haring ito. Again, although he was a pagan king, pero somehow kinilala niya ang Diyos at sinunod niya ang Diyos. Napaisip tuloy ako. Kung ito nagawa ng isang hari na hindi naman lantaran na naging mananampalataya, probably just like Nebuchadnezzar, who later professed his faith in God. Pero paano tayong mga Kristiyano, yung mga nagsasabing sumasampalataya sa Diyos? Ganun ba talaga yung pananampalataya natin sa Diyos? Ganun kalalim at ganun katibay? Handa ba tayong ipakilala ang Diyos sa ito at hindi ba natin siya ikakaya? O sometimes yung faith natin nag-waver. Handa ba tayong makinig at seryosohin ang salita ng Diyos at sumunod sa napakinggan natin immediately? Or we make so many excuses kasi hindi yun ang gusto natin gawin. Naganap ito sa haring ito. Again, he knew that it is the Lord God of heaven who gave him all the kingdoms of the earth. Pero paano yung mga present day leaders natin ngayon?
Ilan sa mga leaders natin, ang feeling nila, sila ang dahilan kaya sila nasa posisyon. Maring gumastos sila na malaki, may mga koneksyon, nag-exert ng effort, kaya sila naluklok sa posisyon. At ayaw na nilang bumitaw sa posisyon. Ilang tao yung mga ganun kapag binigyan ng pagkakataong maging leaders. At ang feeling nila, dahil nga sila ang dahilan, kaya sila nakarating doon, magagawa na nila lahat ng gusto nilang gawin. But not this king. Specifically for this particular purpose. Kaya amazing, kaya na kilusin ng Diyos ang isang pagan king up to the extent na gusto niya kung paano niya gagamitin ang haring ito. Pwede pala yan, ano? Diba? Bigla ko lang din naisip, posible pala na may mga tao na one time na naranasan nila pagkilos ng Diyos, one time naging malambot ang kanilang puso, naging sensitive sa Panginoon, pwedeng merong emotional experience, pero posible pala, hindi nila totoong kilala ang Diyos. Di ba? Nangyari sa haring to eh. At maraming ganun. There was a time they felt there was a working of God in their lives. Parang feeling nilang sumunod, pero later nawala din yan. Hindi na sila nagpatuloy. Huwag sana tayong gano'n. Nawa, masumpungan tayong totoong sumasampalataya sa Panginoon. Ano ang mensahe niya? Sabi sa verse 3, "Who is there among you of all His people? His God be with him. And let him go up to Jerusalem, which is in Judah, and build the house of the Lord God of Israel. He is the God which is in Jerusalem." Kinikilala niya na ang Diyos ng langit at lupa, siya ang naglagay sa kanya sa posisyon, siya ang gumawa ng lahat, at kinikilala niya na ang mga Hudyo ang bayan ng Diyos. In fact, he even asked that God would bless them. At ano ang pinakamalaking blessing? Samahan sila ng Diyos. The very presence of God will be the greatest blessing He can ever give to them. At itong napakalaking proyektong ito na ang pagtatayo ng temple, magagawa lang sa pagkilos ng Diyos at sa paggawa ng kanyang bayan. Kayang gamitin ng Diyos ang kahit sino. Pero remember, pagdating sa gawain ng Diyos, ang unang-unang gagamitin ng Panginoon, yung mga anak niya. Di ba? I think that's logical and that's natural. Bakit? Tayong may pagkakilala sa Kanya. Tayong binibigyan ng Diyos ng burden for the work of the Lord. Dapat ganoon. But again, kakaunti nga ang bumalik sa kanilang lupain, pero gagamitin sila ng Diyos. But even that fact, na kaunti lang ang babalik, ipinrophesy din ng Diyos yan eh. In Isaiah chapter 10 verse 22, tingnan niyo ang larawan sa bansang Israel. Isaiah 10:22, "For though thy people Israel be as the sand of the sea." Di ba ganon? Ganon ang pangako even from the time of Abraham. Marami yan. "Yet a remnant of them shall return." Marami sila, pero kaunti lang ang babalik. Now, ganun din sa iglesia ng Panginoon. Naisip ko Hindi naman kasi tayo yung sobrang dami to the point na overwhelm na natin. Di ba? Yung ating mundo, yung ating government, yung ating lipunan. No. Marami parang unbelievers Pero kahit sa unang tingin, parang kakaunti ang mga anak ng Diyos. Pero maraming gustong gawin ng Panginoon sa pamamagitan ng buhay ng kanyang mga anak. Kung tayo magliliwanag sa mundong ito, sa madilim na mundong ito, makikita ang Diyos sa buhay natin. Lalo na kung tayo ay sama-samang gagawa, maraming pwedeng ma-accomplish ayon sa kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Ang tanong, willing ba tayo? Nasama-sama na maglingkod sa Panginoon. Diba, mahirap nga. Halimbawa, kaunti na nga, ayaw pang magtulong-tulungan. Diba? Kaunti na nga, ayaw pang magkaisa ng isip at puso para sa gawain ng Diyos. So, kahit kaunti tayo, pero sa tingin ng Diyos, we are still the majority. Why? Because God is with us.
Di ba yun ang main purpose ng binabanggit sa Ephesians chapter 2? Kung tayo niligtas sa biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya, yun din yung plano ng Diyos, gagamitin tayo for good works. In fact, nung tinignan ko yung Ephesians 2:10 sa Amplified Bible, ang pagkakasabi ganito, "For we are His workmanship, His own masterwork, a work of art, created in Christ Jesus, reborn from above, spiritually transformed, renewed, ready to be used for good works, which God prepared for us beforehand, taking paths which He set, so that we would walk in them, living the good life which He prearranged and made ready for us." Wow! Nakakamanga, bago pa tayo ipanganak, itinakda na ng Diyos. Una, sino yung kanyang tutubusin? Pangalawa, tayo ay gagamitin niya for His honor and for His glory. Diba? Sana isa sa excitement natin yan to come to know our great God more and to be used of Him more. At sana ito mismo ang pinaka nangyayari sa buhay natin. Hindi lang yan pangarap na later on sana matupad. Even right now, dapat nangyayari yan sa buhay ng bawat isa sa mga anak ng Diyos. And then in verse number 4 of our passage, sabi pa niya, "And whosoever remaineth in any place where he sojourneth, let the men of his place help him with silver and with gold and with goods and with beasts, beside the freewill offering for the house of God that is in Jerusalem." Kailangan nila magsimula somewhere, at kung ano yung meron sila, yun ang gagamitin nila. Kung meron silang mga precious materials like silver, gold, goods, livestock, gamitin nila yon. Bukod pa ito sa mga free will offerings na kanilang ipagkakalob sa tahanan ng Panginoon. Ganun naman ang Diyos, di ba? Gagamitin niya tayo even in kahit gaano kasimple, kahit gaano sa palagay natin, maliit lang ang ating bigay. Pero just like the lad who gave 2 fish and 5 loaves of bread, and then minultiply ng Panginoon, pwedeng i-multiply ng Diyos. Kahit sa tingin natin, maliit lang ang kaya nating ipagkaloob. Mahalaga, talagang galing ito sa ating puso. Handa nating ibalik sa Panginoon. Now, at dito makikita natin, ang kanilang pagbabalik was not just a physical return. Merong spiritual aspect. And I think, isa sa pinakamahalagang bagay yun. Dahil nga ipapatayo nila muli ang templo, ibig sabihin, ito ay may kinalaman sa kanilang pagsamba sa Diyos. Sinulat ni Adeny, "Thus we see from the first that the idea which characterized the restoration is religious. The exiles return as a church. The goal of their pilgrimage is a holy site. The one work they are to aim at achieving is to further the worship of their God." Yun ang number 1. Maluwalhati ang Diyos, masamba at mapapurihan ng Diyos, madakila ang Panginoon. I wonder kung sa ating mga personal lives, sa ating daily experiences, yun ba ang ating desire? To truly glorify God, to magnify Him, to give Him the worship He deserves? O masyado na tayong nadala ng maraming bagay sa mundo, nakalimutan natin, yun pala ang dahilan. Ba't tayo binuhay at iniligtas ng Panginoon? Again, for His glory. Sana huwag mawala yung ganitong pagnanais para sa atin. And you know, kailangan talaga sa kahit anong gawain, may mga maglilid eh. Sabi sa verse number 5, "Then rose up the chief of the fathers of Judah and Benjamin, and the priests and the Levites, with all them whose spirit God had raised, to go up to build the house of the Lord, which is in Jerusalem." Tingnan nyo, ganun kahalaga yung mga tumatayo as leaders. Whether in the home, whether in the community, whether in our government, kahit sang aspeto. Diba? Ang mga nauna ay yung mga chief of the fathers of Judah and the priests, the Levites. Hindi nga sila marami. They were a minority, but one thing we can say, they were a spirit-filled minority. At yun ang masarap. Hindi kailangan sobrang dami,
Pero sa sobrang dami naman dyan, hindi seryoso yung mga tao sa Diyos. Aanin mo yung daming ganun. Di ba? Parang nakikipaglaro lang eh. No, kahit hindi ganun karami, pero kapag alam mo na ang bawat isa naman ay puspos ng Espiritu ng Diyos, lahat isinuko ang buhay sa Panginoon, lahat gustong malugod ang Diyos, at lahat gagawin para sa Panginoon, just like the apostles, we can turn the world upside down. Di ba? Hindi sila marami, pero they were filled by the Spirit of God. Ang sabi, with all them whose spirit God had raised. Ba't kailangan nakilusin sila ng Diyos? Ba't kailangan napuspusin sila ng Espiritu ng Diyos? Sapagkat hindi magiging madali ang gawain. Una, kakunti nga sila. Tayo nga, di ba? Minsan, pag wala masyadong sumasama, nakaka-discourage eh. At sabi nga nung iba, hindi ako pupunta pag wala siya. So, iba nakadepend. So, kakaunti lang siya. Pangalawa, magiging mahirap ang kanilang paglalakbay. Malayo eh. Mahirap. Maraming panganib na pwede silang suungin. And even the travel itself can be very discouraging. At hindi pa yun. Pagbalik nila, yung babalikan nilang syudad, sira. Kailangan nilang magsimula uli. At hindi pa yan. Wala silang gamit para magtayo uli. At hindi naman sila lahat pumunta sa Jerusalem. Karamihan sa kanila nagkahiwa-hiwalay sa buong province ng Judea, kaya magkakalayo pa sila. Tapos marami pa silang kalaban, and remember at this time, ang lupain nila pag-aari ng ibang imperyo. Napakaraming difficulties. Kumbaga maraming dahilan para sabihin, wag na lang. Kaya siguro maraming hindi na umuwi eh. Di ba, nadi-discourage na. Hindi pa man nangyayari, ayaw na nila. Pero kailangan silang kilusin ng Panginoon. And sabi nga natin, against all odds, God moved in their lives. And the Lord made them feel yung kapangyarihan ng Diyos, yung presensya ng Diyos. Kung hindi sa pagkilos ng Diyos, sila rin mismo marahil. Hindi uuwi, hindi magre-rebuild, walang desire. Just like so many of us. Kahit gaano katagal na tayo sa church, it doesn't matter kung wala ang Espiritu ng Diyos, hindi tayo magpapatuloy. O kung nagpapatuloy ka man, pag-ewang-gewang lang, walang buong sikap, walang buong lakas, walang buong dedikasyon sa Diyos. Ganun natin kailangan ang pagkilos ng Diyos. We can never ever do it on our own. Remember, Zechariah 4:6? Sabi ng Panginoon, not by might, nor by power, but by my Spirit, saith the Lord of hosts. Siya pa rin. Sana ganun ang buhay ng bawat isa sa atin, totally committed and dedicated to God. Walang anumang kasalanan na pwedeng humadlang para hindi natin maranasan ang presensya at kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Anong nangyari because of that? Sabi sa verse 6, and all they that were about them strengthened their hands with vessels of silver, with gold, with goods, and with beasts, with precious things, beside all that was willingly offered. Alam niyo ba nagkaroon ng parang chain reaction? Domino effect? Bakit? Habang may mga kinilos ng Panginoon, bumalik sila at ready na sila, yung mga tao sa paligid nila at even yung mga marahil hindi bumalik, nalaman nilang may gawain, gusto nilang maging bahagi. Natuwa sila na may mga nag-volunteer at gusto nilang maibalik ang temple ng Panginoon. So anumang bagay na meron sila, they were also very happy to share. So, ganun din tayo, di ba? Mahirap gawin ang gawain ng Panginoon ng ikaw lang. Although sabi nga ni Joshua, choose you this day whom you will serve. But for me and my house, we will serve the Lord. Kahit anong mangyari, maganda yun if we are committed. Pero di ba ang sarap kapag marami sa atin gusto at tulong-tulong? Umaga ang yan. And we become an encouragement to one another. And then in verses 7 to 8, also Cyrus the king
brought forth the vessels of the house of the Lord, which Nebuchadnezzar had brought forth out of Jerusalem, and had put them in the house of his gods. Even those did Cyrus, king of Persia, bring forth by the hand of Mithredath the treasurer, and number them unto Sheshbazzar, the prince of Judah. Alam niyo ginawa ni King Cyrus? Binaliktad niya yung unang ginawa ni Nebuchadnezzar na pinagkukuha lahat ng mga mamahaling gamit sa temple. Di ba? Kasi nung sinakop sila ng Babylon, yun ang unang ginawa ni Nebuchadnezzar. Kinuha lahat. Nung siya na ang nagahari, na conquer na nila ang Babylon, ni-reverse niya yung kung ano man ang pwedeng maibalik, ibinalik niya sa temple. Makikita nyo gaano ang magagawang kaibahan ng isang tao na handang sumunod sa Diyos. Especially a godly leader. Bagamat sabi nga natin, Cyrus was still a pagan king. And yet somehow, kinilo siya ng Diyos At handa siyang sumunod. See, if God will raise up more men and women who would be in different situations and positions at makikita ang kaibang ginawa ng Diyos, then we can be an influence to more people. Di ba? Makikita nila ang pagbabagong ginawa ng Diyos. And parang sinasabi ni Paul sa mga Thessalonian believers, hindi lang nila tinanggap ang salita ng Diyos, pero nang wala lang. Pero tinanggap nila ito na totoong galing sa Diyos at nagbago yung buhay nila. Same thing with us. Makikita nila that God truly is working in our lives and He can use us for the very purpose na itinakda niya. Sana willing tayo to continue on, to seek our God, and to be willing to be used of Him in whatever way possible. And that is my prayer. Saan mang larangan. Ating mga kabataan, mga middle-aged, ang mga elderlies would be willing to be used of God at madakila lalo ang Panginoon sa iba't ibang bagay at iba't ibang larangan. Maging sa ating bayan, sa iba't ibang lugar, at sana siya ang tunay na mata niya. Praise God for His sovereignty in the affairs of men. Wala pong aksidente sa Panginoon. Let us pray. It is our great honor, aming Diyos, na kayo ay tunay na mangusap sa amin at magpaalala sa amin, Panginoon. Sapagkat maraming bagay pwedeng mag-discourage sa amin as we look around us. Maraming mga nagaganap na hindi namin control. And yet knowing that you are truly the great God and King, the one who is reigning over all, at walang nagaganap, Panginoon, beyond your control. Oh Lord, that gives us great encouragement. That gives us great joy. At nawa, patuloy niyong patatagin ang inyong mga anak, Panginoon. Alam namin marami pang mga challenges kami nga harapin sa buhay na ito. And yet, marami ring, Panginoon, na mga nararanasan naming pagpapala at biyaya ninyo. Naway magpatuloy kami na magliwanag sa mundong ito at tunay na naisin namin kayo ang maipakilala sa mas marami pa at tunay na kayo ang madakila. Palayan niyo po ang bawat isa sa pangalan ng aming Panginoong Kristo.